Mapagpalang hapon po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating Bible study every 4 PM po ng hapon. At ngayon po, tayo po ay muli na may bagong pinag-aaralan na naibahagi na po sa atin noong Monday ni Pastor Dayan at kahapon po ni Pastor Yen. Amen po. At alam ko po marami na po tayo mga natutunan sa mga na-share po ng mga pastor po natin simula ng Monday until now po. Ngayon po, balikan po natin ano po ba yung topic po natin ng mga nakarahang araw. Ang topic po natin, ang sabi niya dito, 5 sign na ginagamit ka ni Satanas. Ayan, ito daw po yung 5 bagay na hindi natin napapansin na tayo po pala ay nagagamit na po ng kaaway. Amen po. Sa atin po bilang mga Kristiyano, amen po, ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala sa atin. Sabi nga po ng mga pastor po natin na ang diablo ay always na nakaabang at naghahanap po ng mga tao na may sila o yung mga tao na mga gamit niya para magulo yung gawain o yung simbahan na kanabibilangan po natin. Ang isa sa mga binigay po sa atin na topic na na-share po sa atin ng mga pastor ay naibahagi na po nung Monday at Tuesday. Ngayon po, gusto ko pong share po sa inyo yung number 4 po. Ano po ba yung number 4? Sabi niya dito, nagiging sanhi ng division o pagkakasira ng relasyon. Amen po. Tulad ng sinabi ko po kanina, may mga time na hindi po natin napapansin na tayo po pala ay nagagamit na po ng kaaway. May mga time na hindi natin namamalayan na bilang mga Kristiyano ay tayo po pala ay unti-unti na po nagamit ng demonyo doon sa gawain niya. Kasi sabi niya dito, nagiging sanhin ng dibisyon o pagkasira ng relasyon. Pag sinabi natin dibisyon, ito yung isang bagay na nagiging dahilan kung bakit nabubuwag ang isang gawain o ang isang simbahan. Amen po. At ang sabi niya doon, may mga time na ang mga dahilan na to, yung galit, yung puot. Amen po. At bisan, ang dahilan nito ay sobrang lumalaki na po yung division sa loob po ng gawain. At ang sabi niya po dito, nagiging sanhi nito ay mismo ang mga Kristiyano din o tayo din po. Kasi bakit po? Kasi ang sabi ng Biblia, diba po, kumbaga ang sabi nga po ng John 10:10 na parito ang kaaway upang pumatay, mangwasak at manira. Amen po. Ano po yung sisirain niya? Ang sisirain niya ay yung relasyon mo sa Panginoon. Amen po, yung relasyon natin sa Diyos, ang isa sa mga sisirain niya. Ano po nanakawin niya? Ang nanakawin niya, hindi fair natin sa Panginoon. Hindi fair natin na makapaglingkod po sa Kanya. Dito po sa Roma, kung may mga Bible po kayo, ay makipagbukasan po kayo sa akin. Dito po sa Romans chapter 16, verse 17. Basahin ko na lang po. Sabi niya, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa aral na tinanggap nyo. Iwasan ninyo sila, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin kundi pansariling hangarin. Iniligaw nila ang mga may hinang pag-iisip sa pamagitan ng kaakit-akit at matamis na pangusap. Amen po po. Umalala po natin, maging ang Panginoong Jesucristo, nung time na nandito po siya sa lupa, ay hindi po siya exempted dito sa mga bagay na to. Amen po. Kasi babasahin po natin ng Matthew chapter 4, verse 1 hanggang 11, makikita po natin doon kung paano po siya tinukso ng mga gandang bagay. Kasi sabi niya po dito sa Romans chapter 16, verse 18, sabi niya, ginamitan sila ng mga gandang salita. Amen po. Minsan nakala natin yung mga gandang salita na to na okay lang magtampo, okay lang magkaroon ng galit, okay lang makaramdam ng ganito. Ay ang tingin natin ay ayos lang, pero hindi natin namamalayan na yung mga bagay po na to pala ay nagiging dahilan kung bakit hindi nagiging okay. At ang kinahuhantungan po nito ay yung pagkakahiwa-hiwalay po ng isang kongregasyon o isang simbahan. Amen po. At ang sabi niya doon, maalala po natin, ang sabi niya doon, ito yung bagay na napapansin natin na tayo po pala ay nagagamit na po ng demonyo o ng diablo doon sa pansarili niyang kagustuhan. Amen po. Maalala po natin, maging noong panahon po ng Genesis chapter 1, amen po, mabasa po natin doon na noong time na nilikha ng Diyos si Eva at si Adan, noong time na yon ay
sobrang malapit sila sa Panginoon. Amen po. Pero dahil sa ginawa ng diablo, sa ginawa ni Satanas, yung pagiging malapit nila ng Diyos ay nawala. Amen po, nagkaroon ng division at nagkaroon ng gap yung relasyon ng Diyos at ng tao dahil lang doon sa tukso na ginawa ni Satanas. Na sabi nila, ay okay lang na gawin mo yan, okay lang nakainin mo yan. Amen po. Pero noong time na yon, nasabi ng Panginoon, huwag mong gagawin yung bagay na yan. Amen po. Kasi ayan ang magiging dahilan kung bakit po lalayo ang tao sa Diyos. Pero hindi po nakinig si Eva at noong time na yon ay maging si Adan ay nagkasala. Amen po. Kung mapapansin po natin dito sa mga bagay na to, hindi po tayo exempted na matukso. Amen po. Alam niyo po, may kanta pa nga na tukso, layuan mo ako. Amen po. Pero alam niyo po, hindi kailanman lalayo ang tukso sa isang tao, bagkus tayo po mismo bilang mga tao at bilang po mga lingkod ng Diyos, anak po ng Panginoon, tayo po mismo ay lalayo doon sa tukso na ibinibigay po ng mundong to. Kasi ulitin ko po, sabi niya, sa verse 17, sabi niya, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pasalangat nila sa aral na tinanggap ninyo. Amen po. Ang Diyos ay patuloy po na nagpapaalala sa atin na maging maingat po tayo doon sa mga tao na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pagka-divide o pagkakampi-kampi. Amen po. Kasi sabi niya doon na yung mga taong yan ay hindi ginagamit ng Diyos, kundi ginagamit ng kaaway. Amen po. Always po natin i-remind sarili natin na ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Amen po. Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ayaw niya na tayo ay nagkakaroon ng pagkabahabahagi o may kanya-kanya tayong layunin sa paglilingkod. Ang gusto niya na tayo po ay bilang mga Kristyano ay nagkakaisa. Amen po. Bilang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng unity na ginagawa po yung trabaho natin bilang isang mananampalataya. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, nire-remind po tayo ng Diyos na maging aware tayo doon sa mga bagay po na ginagawa po natin. Maging aware tayo doon sa mga bagay na hinaharap po natin kung ito po ba ay kalooban pa po ba ng Diyos o hindi na. Kasi sabi niya po dito, ang mga tao na inaatake ng mga gantong bagay ay yung mga taong may hina pa sa pananampalataya. Amen po. Kaya nga po ang mga pastor po natin ay hindi po nag-asawa na pangalahanan tayo na tayo po ay kailangan magpalakasan. Amen po. Kasi ang diablo ay always na nag-aabang ng mga tao na may sila o may sira o mawawala o aalisin niya doon sa paglilingkod. Amen po. Kaya nga po sabi niya always na tayo po ay magbasa ng Biblia upang manatili sa atin yung paalala ng Diyos kung ano ba yung mga bagay na kailangan po nating gawin sa time na dumarating yung mga persecution, yung mga temptation sa pagiging buhay Kristiyano po natin. Amen po. Dito po sa Kawikaan chapter 6, verse 16, basahin ko na lang din po sa inyo. Sabi niya dito, ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman, kapalaluan, kasinungalingan, at mga pumapatay na walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan, ang mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglupid ng buhangin, pag-awayin ang kapwa, lagi gusto iyong gawin. Amen po. Dito po sa part po ng verse 18, verse 19 po, sabi niya dito, isa sa mga pinakaayaw ng Diyos ay yung pag-awayin ang mga kapwa o yung mga tao. Isa po sa mga ayaw po ng Panginoon ay yung pinag-aaway po yung mga Kristiyano. Amen po. At ang pinakagusto ng diablo o ng kaaway ay pag-awayin po ang mga Kristiyano. Kasi doon po siya natutuwa at doon po siya nalulugod. Na once na nakikita niya ng isang simbahan o ng isang kongregasyon o ng isang pamilya ay hindi magkakasundo. Amen po. Kasi bakit po ang sabi niya doon, nagiging dahilan nito ay yung pagkasira ng relasyon po natin sa Panginoon. Isa po sa mga dahilan nito ay yung pagkasira ng relasyon mo sa Panginoon. At sa atin po, bilang isang Kristiyano, patuloy tayong papaalalahanan ng Diyos na maging mapagbantay po tayo. O magbantayan po tayo. Amen po. Kaya nga po sa atin na hindi pwede mawala yung prayer kasi sa panalangin, binabantayan natin yung sarili natin
maging ang Panginoon ay maging ang panalangin natin ay binabantayan din yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen po, malala po natin, maging si Pablo, sabi niya, hangga't maaari, sinusupil niya yung kanyang sarili. Amen, baka kasi dumating yung time na yung pinangangaral niya ay hindi niya na po nausunod. Amen po, kaya po maganda na sa atin po na nandoon na tayo po ay nagbabantayan bilang magkakapatid sa panalangin. Amen po. At doon po sa bagay po na yun, isa lang po sa mga patuloy na ipinapaalala po sa atin ng Panginoon, huwag tayo makiayon sa kung ano yung takbo ng mundong to, kundi makaayon tayo sa kung ano yung kalooban ng Diyos para po sa atin. Higit na ang Diyos na nakakaalam ng mga bagay na pwede mangyari po sa atin at hindi po ang mundong ito. Ngayon po sa atin po, sabi niya doon, huwag natin hayaan na tayo yung maging sanhi ng pagkakaroon ng dibisyon sa loob ng simbahan. Amen po, huwag mong hayaan na ikaw yung maging dahilan kung bakit nagkakaroon ng dibisyon doon sa pamilya mo. Amen po. Bagkus, ikaw yung maging dahilan kung bakit yung taong yan ay magpapatuloy sa Panginoon. Tayo ang maging dahilan kung bakit yung taong yan ay maglilingkod sa Panginoon. Amen po. Sabi niya doon, huwag mong hayaan na ang mga mahihina ay manatiling mahina. Kundi ang mga mahihina ay ilapit mo sa Panginoon upang sila ay magkaroon ng kalakasan na gagaling sa Diyos. Amen po. Salamat po sa time po ninyo na pinagkaloob po ngayong hapong ito. At ulitin ko lang po ang paalala po sa atin na Diyos ay ito yung mga bagay na sign na tayo ay ginagamit na ng diablo. Amen po, kaya always po natin i-check yung sarili natin kung tayo pa ay nakakasunod pa po ba sa kalooban ng Diyos o tayo na po ang nagiging dahilan kung bakit naisira ang gawain o nagkakaroon ng dibisyon o nawawala yung mga tao na sa paligid po natin. Kaya sabi niya, kailangan natin always i-check ang sarili natin. Amen po. Salamat po ulit sa time po ninyo. And God bless po. Sige po, tayo po ay manalangin. Yapo po tayo, Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa hapong ito. Patuloy na pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, Panginoon. Dalangin namin na patuloy na i-check mo ang bawat po sa isipan namin kung ako po ba ay nakakasunod sa iyong kalooban o Diyos. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo, sa protection mo o Diyos. Salamat o Diyos sa kalakasan na nagagaling sa iyo. Salamat po yan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po and thank you po ulit. God bless you.